strategic financing, some of the nation's high-priority projects can now look to the newly established Maharlika Investment Fund without the added debt burden. Maharlika Investment Corporation. Maharlika to provide $76.4 million bridge loan to Makilala Mining Company. Ang Maharlika Fund, ang tawag talaga dyan ay sovereign funds. Hindi ito pinalabas sa mga balita. At hindi rin ito pinag-uusapan sa mga radyo. Ang maganda, pinalabas ito ng GMA News Online, kaso lang kukunti nakakabasa sa internet. At saka mahirap i-access yung Maharlika, yung website nila. Ang bridge loan, ito yung short-term loans. Ibig sabihin, si Maharlika ay magpapairam ng pondo para magbungkal ng ating resources. Ganon po ba yun? July 18, 2023, ganap na naging batas ang Republic Act 11954 o yung Maharlika Investment Corporation. Ipinaliwanag ni Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing Jr. kung saan nagmumula ang pondo ng Maharlika Investment Fund na ginagamit din para sa iba't ibang proyekto sa bansa. Si Sujin Kim sa Sentro ng Balita Live. Niya ang Maharlika Investment Corporation ay ang state-run company na nangangasiwa sa 125 billion peso sovereign wealth fund ng bansa. Nitong 2024, nakatanggap ang Maharlika Investment Corporation ng 22.2 billion peso budget mula sa pamahalaan para sa mga proyektong pamumuhunan nito. Basahin natin yung agreement ni Maharlika. Isusum natin, masyado maliit, hindi natin mabasa. Maharlika Investment Corporation. Maharlika Investment Corporation or MIC, the Philippine Sovereign Wealth Funds is set to provide a $76.4 million bridge loan facility to Makilala Mining Company Incorporated, the Philippine affiliate of Australia-based Celsius Resources Limited that operates coppers and gold projects in the country. Naka-base pala ito sa Australia, ibig sabihin dayuhan. So papasok sila dito, walang kapital, gobyerno ang magbibigay, baligtad na tuloy. Sa atin ang mantika, ang kawali at panggatong, tapos sila na lang ang kakain, baligtad na. Dapat kung mag-invest sila sa Pilipinas, dapat maglabas sila ng kapital. Nakalagay sa batas, every 6 months, magre-report dapat ang Maharlika Investment Corporation sa Kongreso. Ang target nila, copper and gold project in the Cordillera Administrative Region or CAR. Baka naman ang kapalit, landslide naman dyan sa may Cordillera. Madalas pa naman nangyari dyan pag may mga malalakas na ulan. Umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, January 28. Naging saksi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglagda kahapon ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated at OSGP at Maharlika Investment Corporation sa isang kasunduan na magbibigay ng share sa pamahalaan sa SGP na may 40.2% ownership sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang kauna-unahang investment ng MIC na inaasahang makatutulong sa pakikibahagi ng ating pamahalaan para mabigyan ng access ang mga Pilipino sa kalidad at murang kuryente. At para bigyan pa tayo ng detalye patungkol dito, kasama natin ngayon si Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing Jr. at Department of Energy Secretary Rafael Lotilla.